Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na ang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa patron mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Israel laban sa Palestino. Yan guys, nagkakagera ngayon at ginulat ang buong mundo nang biglang sumalakay itong Hamas terrorists na biglang pakawala ng 5,000 rockets guys patungo sa mainland ng Israel. So dahil doon, siyempre, alam naman natin, pagkagerang ganyan, unang tinatamaan ay mga inosenteng tao. Diba? Mga bata, matanda, babae, walang pinipili yan, rockets yan. Basta lumipad dyan kung saan yan dadapo, ay dun papatay o magsusugat ng mga taong tatamaan. So, ano nga bang dahilan bakit hindi matigil-tigil yung gera sa Israel, lalo na sa Palestino? Diba? So, kung titingnan natin guys, yung story kasi niyan, sa Old Testament pa, nangyari na yan. Nakakabanggaan na yan, o gera na. Ito kasi nga Israel, ito yung binigay ng ating Panginoon Jesus, o ating Panginoon Diyos na promised land. Sinabi niya noon na pumunta kayo dun sa promised land na pinagkakaloob sa iyo. So matanda na niyo guys, yung panahon pa ni Moises, di ba, na hindi na sa masyadong umabot doon, pero nagtuloy sila sa pamamagitan ni Josue, at doon na nga nakuha na nga ang Israel. So sa tagal ng panahon guys, nung masakit na nila yan, kasi ang tawag yan noong unang panahon sa Bible is Kanaan yan. So marami na iba-ibang tinawag. At yung mga tao dyan, tinatawag ng Pilisteo o Palestine, di ba? So kung maalala nyo, ito yung popular na Bible. Lahat tayo, lalo na Kristiyano, alam natin to. Ang popular na Bible verse na to, o yung kwento dyan, itong si David and Goliath. Yan guys, yan ang pinakamagandang halimbawa niya. So alam naman natin, si David ay taga-Israel. At itong si Goliath, guys, ito yung Pilisteo o Palestine, di ba? Palestino sa panahon natin ngayon. So, noong panahon kasi yan, guys, yan, ang Israel, yan ang kalaban nila, yung Pilisteo. So, yung mga kapatid kasi ni David, ni Haring David, guys, sundalo sila, huhukbo sila ng Israel. Sa panahon natin ngayon, tawag nila IDF, Defense ng Israel. Sila yung sundalo noon. So ngayon, dahil kalaban nila yung Pilisteo nung unang panahon pa, hindi nila matalo-talo. Dahil nandyan si Goliath. Si Goliath, isang malaking higante na tao na talagang malakas. Walang halos nakakatalo sa kanya. So dahil dyan, itong si David, so musmus pa lang siya, mga 7 years old pa lang sa ata nun. Naghahatid kasi ng pagkain sa kanyang mga kapatid. So yun, nang marinig nga niya na hindi nila matalo-talo itong si Goliath, na napakalaking tao. Higante nga, di ba? So ngayon, sinabi niya dun sa sa pinuno nila, sabi niya, ako na lang ang lalaban dyan sa kay Goliath. So siyempre, itong pinuno nila, medyo napatawa. Napakaliit mo na bata ka, 7 years old ka lang. Lalabanan mo si Goliath, mga kapatid mo nga, di ba? At mga ibang sundalo, hindi nga nila mga talo-talo, tapos ikaw pa. Tapos sabi ni David, sabi niya, alam niyo po, sabi niya, naniniwala ko, protektado ako ng Panginoon. Sabi niya. Kasi nasa gubat ako, nakapatay ako ng leon. At saka ng oso, di ba? Mababangis yan, guys, mga leon. Pero napatay ko sila dahil sa protektado ako ng Panginoon Jesus, Panginoon Diyos, sabi niya, di ba? Wala pala Panginoon Jesus, di ba napapatay? So, yun. So, sabi niya, napatay ko sila. O sige, sabi naman nung pinuno, bibigyan kita ng armor, yung kalasag, di ba? Yung parangga, espada, at saka yung parang helmet sa panahon natin ngayon. Pero, ano yun? Parang siguro gold ng panahon na yun, parang hindi ka tablan ng pana o ng sibat. So, nung pinasuot sa kanya, nabigatan siya. Sabi niya, hindi ko nasusuot ito, mabigat, hindi ko kaya. Kasi nga, bata pa lang siya, di ba? Ang sabi niya, bigyan mo lang ako ng maghanap na ako ng 5 bato na makikinis.
Limang bato guys, limang bato mag-wins. At isang tirador. So, yun ang ginamit niya ng panahon na yun. So, kasi naniniwala siya, at ito, bata pa lang may pananampalataya niya. May pananampalataya niya sa kaya niyang talunin tong si Goliath. So, yun na nga nangyari guys, nilagay dun sa tirador niya para harapin itong si higanting Goliath. So, nung naharap niya na guys, sabi mo, napakakisig, malaking tao, higante itong si Goliath. Ang sabi ni David, dahil may pananampalataya, dahil na, sabi niya, alam ko na pagtatanggol ako ng Panginoon laban dito sa Goliath na to. So, yun na nga, ang sabi ni Goliath, isa ka lang batang paslit, di mo ako matatalo. Subalit sumigaw itong si David. Sabi niya, sa ngalan ng Panginoong Yesus, Panginoon, sabi niya pala, sa ngalan ng Panginoon, protektado ko, tutulungan niya ako. Ang sabi niya, tatalunin kita. So, yun na nga, nung ginawa na yung tirador niya, tinamaan si Goliath guys. At talagang bumulagta. Kaya ang dami bumanga sa kanyang panahon na yun. Nanalo ang bansang Israel. Di ba? So, yun na yung story na mula noon. Ganyan na lang guys, paulit-ulit na lang silang nag-aaway dahil nga sa usapin ng teritoryo. So, sa side case ng Pilisteo, alam nila sa kanila yon. Pero di ba, yan ang promised land sa Israel. Sa kanila naman yun. So, dumaan ang mahabang panahon yun. Lagi silang nagkakagera at lagi silang nag-aaway. So, nung time na yun, yung huling gera nila nasa Hezbollah sila at saka sa West Bank, sa bandang north ng Israel, guys, doon sila nagbabantay dahil yun ang ulang gera. Binabantay nila para hindi makapasok. Pero kalaunan, yun na nga, dahil sa pag-uusap ng United Nations, at ng iba pang mga bansa, so napagkasunduan nila na ito mga Israeli, pumayag na sila na sa border ng Pilisteo, pwede na silang tumanggap ng mga Pilisteo guys, para magtrabaho sa kanila, kumbaga humanitarian na mission, para makapagtrabaho na sila, magkaroon ng hanap buhay, hindi na sila manggugulo, di ba? Wala nang away na mangyayari para sa kapayapaan. Diba? So, yun nangyari. Kaya ngayon, ang tanong, sa panahon na yun kasi guys, ang pinakamalaking malakas sa sandatahan ng lakas ay ang Israel dyan sa may Middle East sa panahon ngayon. At kung mapansin nyo dun sa sinabi natin noon, na kinuwento natin yung Bible verse, itong Israel na dating maliit lang, ang malaki itong si Goliath, baliktad na ngayon. Ang Israel na ngayon ang malaki, ang gigante. Ang Goliath naman yun, ang maliit na. So, pero kahit ganun pa man, di ba? Nalusutan nila sila. So, akala ng Israeli, di ba? Akala ng Israeli, okay na. Nagtatrabaho sila na maayos. So, kung hindi na sila manggugulo, wala na sa isip nila. Pero hindi pala nila alam. Nung pumasok na sa kanilang teritoryo, dyan sa Israel, unti-unti na palang nagpa-practice yan, guys. Kung paano nila lulusubin at pauulanin ng bomba itong Israel. So, yun na, kalaunan, sumiklab na nga. Ito, nagawa na nga nila kanilang bala. Kasi sa panahon ngayon, guys, ay yung sa Palestine, marami na dyan yung mga Muslim. Di ba, mga Muslim, terrorist. Hindi naman lahat ng Muslim, mabait naman yung ibang kapatid natin Muslim. Pero ito, talagang identified na terrorista talaga. Nanggugulo lang sila. Gusto lang nilang pumatay. So, ayaw na nila ng kapayapaan. Parang ganun, di ba? So, yun ang nga nangyari ngayon. Lilusog sila. Sabi nga ng mga mataas na opisyal ng Israel, para itong 9/11, di ba? Naalala nyo yung sa US, bigla silang pinasok ng yung Twin Tower, di ba? Ng ISIS ng panahon na yun. Na nag-hijack ng aeroplano, pinasabog dun sa Twin Tower. So, yun ang nangyari. So, yun guys. So, sa ngayon, yan ang nangyayari guys. Bakbakan na. Kaya nga, di ba,
Mula noon hanggang ngayon talaga yung Israel. Marami nang nakipag-gera dyan. Pero hanggang sa ngayon guys, nananalo pa rin. Wala pa rin makakatalo. Dahil nga, lupang pangako yun, ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Ng ating Panginoong Diyos. Lupang pangako yan. Kaya kahit na anong gawin nila, hindi nila yung masasakop at hindi nila yung matatalo. Yun na nga lang, nakakalungkot, kabilaan, di ba? Sa Hamas border, sa Israeli, marami rin inosente ang kawawa. Mga bata, mga babae, mga matanda, nagsisiyakan kasi siyempre hindi maganda yung kanilang nangyayari sa kanilang bansa. Kaya yun guys, yun na. So pag-pray na lang po natin na sana matigil na tong gulo na to. Bumalik na ulit sila dati sa pistok nila para sa kapayapaan. So alam naman natin guys, kahit na anong gera yan, ang talo dyan, tao pa rin. Di ba? Tao pa rin. Kasi malalagasan dadanak ng dugo, marami ang mamamatay. So para sa atin din yan guys, kaya pag-pray natin na huwag matuloy yung sa China at saka sa atin na sinasakop nila. Ang kaiban lang natin, yung sa atin sinasakop yung dagat. So ibig sabihin, kitang-kita mo yung kalaban. Ito kasi hindi, makadikit lang to. Kumbaga, border lang ang pagitan. Madaling makapasok. Sa atin, alam natin kung mapapasok sila, hindi, di ba? So yun ang kaibahan. Pero ganun pa man, wala pa rin may dudulat na maganda ang anumang gera sa kahit na ano pa mang bansa. So yun ang pagdasal natin na umira ng kapayapaan sa mundo at tulungan tayo ni Mama Mary na alam naman natin nung World War II isa sa mga talagang tumulang sa sangkatauhan. Di ba? Naalala niyo yung tatlong bata na sinabihan niya na magdasal ng rosary. Tama-tama ngayon. October, di ba? Buwan ng ating mahal na ina, Maria, di ba? So yun po guys, pagdasal natin na sana bumalik na sa dati yung kapayapaan, lalong umiral yung pagmamahal sa mundo imbes na ganitong gera. Alright guys, so susunod, discuss pa natin to yung kanilang lagunan. Maraming salamat po, abangan nyo susunod kong vlog.